Sinasabi ng marami, to see is to believe. Up to a point, there is some truth in it. But it also limits, it inhibits. Pag sinabi mo laging to see is to believe, paano na yung hindi mo nakikita? Paano na yung hindi mo kayang makita? To expand your world, your view, perspective and mind, your thought, your power, you have to be aware of and believe in the invisible. Mahalaga na buksan ang mata sa hindi nakikita parati at maging handa tayong makakita ng sa karaniwang pagkakataon ay hindi nakikita. High religiosity and spirituality is not about just rational theology. It is also about invisible realities. Ang pag-aaral natin ngayon, isang malaking hakbang sa paglagong espiritual, pinamagatan natin, see and be blessed. Panginoon, salamat dahil lagi nyo kaming nakikita. Turuan nyo kaming makita rin kayo. Buksan nyo po ang aming mata, maging aming tainga at lalo na ang aming puso sa mga bagay na sa pangkaraniwang buhay ay hindi namin nararanasan, nakikita o nadirinig. Palagoy niyo ang aming pananalig na matawid namin yung pagitan ng langit at lupa, yung pagitan ng espiritu at ng katawan. At nawa, Panginoon, sa aming pagtatangka na abutin ang mas mataas na uri ng espiritualidad, akayin niyo kami turuan. Bless us with your power, enlighten us, lead us. And right now, Father, we ask you to please cleanse us, enable us to walk with you, by making us pure through the blood of Jesus. Father, we ask you to be our speaker. Lead us unto greater knowledge of you. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, and the only way to you. We pray with thanksgiving. Hindi talaga pwedeng mabuhay lang tayo ng to see is to believe. Because there is so much that needs to be seen. There is so much to be seen with our spiritual eyes. So let us consider the many, many wonderful presences that are unseen. How about considering the unseen? Yung hindi nakikita. Dahil maraming hindi nakikita. God, the creator and source of all things, is invisible. And if God, the creator and source of all things, is invisible, it is natural that most of His creation would be invisible. 1 Timothy 1:17, God lives forever and is the invisible and eternal King. In another dimension of consciousness, that's where God dwells. So this is high reality. Heaven is invisible to the naked eye. Kaya merong isang astronaut daw na matapos tumawid sa kalawakan, sabi niya, there is no heaven. Kasi walang nakita yung mata niya. That the usual kind of heaven depicted in art. Because real heaven cannot be seen with the naked eye. Meron naman na dapat ay nadidiscover through our spiritual eyes. High personages are invisible. Ang mga matataas na pagkanilalang, tulad ng Diyos na lumalang, ay hindi rin nakikita. Hebrews 13:2, some people have welcomed angels as guests without even knowing it. Marami daw na nakapag-estima pala ng mga anghel, hindi man lang nila napansin. Angels are normally invisible. And even when angels manifest visibly, they could be unrecognizable. Hindi sila nakikita at kung magpakita man, mahirap makilala na anghel pala. So in other words, angels are seen but really unseen. This is because physical eyes have limited vision and a very limited range. An example of what cannot be seen but is existent. 2 Kings 6:15, si Elisha po ay propeta na nabuhay sa isang magulong panahon at dumating ang mga mananakop sa kanilang bayan at natakot ang kanyang katulong. When Elisha's servant got up the next morning, he saw Syrian troops had the town surrounded. Sir, what are we going to do? He asked. Paglabas niya sa kanilang tent o bahay, nagulat siya dahil naliligiran sila ng napakaraming hukbo ng kalaban.
natakot at nagpunta sa propeta. Ano pong magagawa natin? The servant was limited by what he could see, therefore he got afraid. You know, people get afraid of the unknown, the unseen, the incomprehensible. 2 Kings 6:16-7, the prophet Elisha had a solution. Don't be afraid. That was his instruction. Elijah answered, there are more troops on our side than on theirs. That was the teaching. And then he prayed the intercession. Lord, please help him to see. And the Lord let the servant see that the hill was covered with fiery horses and flaming chariots all around Elisha. Ang una lamang na nakita nitong katulong ay yung nakapaligid na mga hukbo na kalaban. Hindi niya nakita na merong inner circle surrounding the prophet, protecting the prophet, and therefore protecting him also because he was a servant of the prophet. At sabi ng propeta sa Panginoon, pakiusap po, hayaan yung makita niya ang hindi nakikita. At pinagbigyan ng Panginoong Diyos ang dalangin, bumukas ang mata nitong katulong at nakita niya, may inner circle of angels, flaming chariots, chariots of fire. Kaya pala hindi sila malusob-lusob nung nakapaligid ng mga hukbo. May protective inner circle around them. But it was not seen by the ordinary man. Elisha was unafraid because he saw the invisible. He saw God's protection. Do you? Or are you afraid like the servant? Natatakot ba tayong tumanda dahil hindi naman natin nakikita ang provision na inilaan ng Panginoon para sa atin? Natatakot ba tayo mapag-isa, maghirap, magutom dahil hindi naman natin nakikita na nandun ang Panginoon kasama natin up to the end? But people who have spiritual eyes see that. The prophet's eyes was his faith, and his faith made him see to the point that he could walk by faith, not by sight. So maraming mga unseen. Maraming mga hindi natin nakikita, pero pag tiningnan mo sa microscope, ang dami palang mga mumunting mga nabubuhay doon sa isang maliit na living cell. Ang dami mga bituin at mga kung ano-anong mga tala at mga buwan sa himpapawirin, sa kalangitan, sa kawalan, pero hindi mo makikita hanggang hindi ka gumagamit ng telescope. Pero meron, nandun. Hindi lang kita. Ganon din ang Diyos. Ganon din ang pagpapala ng Diyos. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. Not by reason or logic. Not by doubt or fear. Not by blindness. Not by the usual mindset, but by faith. Kaya yung dalawang taong parehong may sakit, yung nananalig, payapa, bagamat may nararamdamang sakit at hapdi. Pero yung walang pananalig, triple o higit pa ron ang nararamdamang sakit. Dahil yung tunay na physical pain, nadadagdagan pa ng emotional and spiritual pain. God's protection and provisions are invisible but existent. At lahat ng ipinangako ng Diyos sa kanyang mga anak ay nandun kahit hindi natin nakikita lagi. Tulad ng mga ultraviolet rays na hindi natin nakikita, na nakikita pala ng maraming insekto dahil iba ang mata nila. Kaya pala yung mga bulaklak ay gumagamit ng iba't ibang uri ng kulay para akitin ang mga kulisap dahil nakikita ng mga kulisap yung mga kulay na yon sa ibang paraan na nakikita natin. There are figures in the dark that we don't see that some animals see. Kasi kaya ng mata nila. Kaya hindi pa natin nakikita, tumatahol lang ang aso dahil siya may nakita na. Yung mga gumagamit ng infrared goggles, mga military with advanced weaponry and equipment, they can see the enemy in the dark because the goggles that they put on their eyes enable them to collect light even from the stars in a dark night. And those light, very little as it may be to the naked eye, can actually increase in strength to enable the wearer of the goggles to see people in the dark. Goggles pa lang yun. Ano pa yung spiritual goggles that God can give to those who believe.
High ideas and concepts and truths are also invisible, inaudible, incomprehensible to the physical senses and to common knowledge. Iba ang alam ng utak, iba ang nauunawa ng reason and logic, iba ang naaabot ng pagre-research, ng empirical data, iba ang naaabot ng ang mga physical sciences, at iba ang naaabot ng pananalig. Hindi sila magkakalaban, magkakaiba. Kaya ibang mga tuwiran at iba ang patakaran sa buhay ng isang taong naniniwala lang sa physical laws. At iba yung nakakaunawa ng spiritual laws. Yung nakakaunawa ng spiritual laws, kaya niyang magpatawad kahit sinasabi ng logic, hindi dapat. Kaya niyang magbigay kahit sinasabi ng utak, huwag. Kasi meron siyang higit na pinaniniwalaan at higit na naaabot. Kaya niyang harapin ang hirap. Kaya niyang tiisin ang dapat tiisin. Hindi katulad ng ibang bumibigay agad dahil sila ay pinaghaharian lamang ng physical laws. 1 Corinthians 2:12, God has given us His Spirit. That's why we don't think the same way that the people of this world think. That's also why we can recognize the blessings that God has given us. Sabi dito, pinananahanan kami ng Espiritu ng Diyos, kaya iba kami mag-isip, hindi tulad ng pag-iisip ng karaniwang tao. Kaya nakikita namin ang pagpapala, kahit sa tingin ng iba, hindi ito pagpapala. Kaya ang tunay na nananalig, kahit na humaharap ko minsan ng hirap, sa paggawa mo ng mabuti, nasuklihan ka pa ng masama, sa pananalig mo na ang Diyos ay hindi natutulog, alam niya ang kanyang ginagawa, at meron siyang gantimpala sa lahat ng mabuti, natitiis mo. At hindi ka lang nagtitiis, nagkakaroon ka pa ng spiritual joy na akala tuloy ng mga ibang tao, loka-loka ka. Naglilingkod ka, napapagod ka, at nasasabihin ng iba, hoy, be practical, nakakapagod yan, wala ka namang kita, lingkod ka ng lingkod sa Diyos. Pero iba kasi ang nakikita mo. Ngayon mga kapatid, kung ang pangangatwiran mo, pamumuhay, patakaran, tulad lang ng kapitbahay mo hindi nakakakilala sa Diyos, mag-isip-isip ka. Dahil dapat iba ka. Kung ang galit niya ay galit mo rin, ang inis niya ay inis mo rin, ang iksi ng pasensya niya ay iksi rin ng pasensya mo, mag-isip-isip ka. Baka di ka pa tinatahanan ng Espiritu ng Diyos. Kasi kung nananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos, naiiba ang iyong pananaw. Definitely, you don't become crazy. You don't become foolish. But you are now governed by higher spiritual laws. The laws that tell you that all good will be rewarded, all evil will be punished. That God is just. And you should be good even though people are bad. That you should lay up for yourselves treasures in heaven and not only on earth. That you should obey God even though your logic tells you that you must have other priorities. Yun ang katunayan na tayo nasa Panginoon na. Bagamat wala naman sigurong ganap na nagiging 100% iba, pero dapat naman nakakakita ka na palaki ng palaki ang pagkakaiba mo kaysa isang karaniwang taong hindi naman nananalig sa Diyos o hindi kumakain ang salita ng Diyos. 1 Corinthians 2:14, only someone who has God's Spirit can understand spiritual blessings. Anyone who doesn't have God's Spirit thinks these blessings are foolish. Kaya lang siyempre kung minsan, kahit alam mong blessing, huwag ka nang masyadong maingay, lalo't kung ang nakapaligid ay hindi naman nakakaunawa. Halimbawa, for instance, nagkasakit ka o ang mahal mo sa buhay, pero yung spiritual eyes mo see that this illness is really a blessing. That this illness will probably stop you from continuously doing something wrong, or this illness will turn out to be good, or it will result in something good. Pero may mga unbelievers around you, people who are not subscribing to the same concept. Huwag mo na sabihin, blessed na blessed ako kasi nagkasakit ako. Kasi talagang iisipin nila na nasira ka ng bait. You cannot speak that language in the presence of those who do not speak it. Kaya kailangan, isinasaalang-alang din natin sila. But it takes supernatural and spiritual intervention for the human mind to see and to understand high spiritual laws. Like God, most of creation is unseen.
Nakikita nyo ba kayo ng buwan? Hindi. Pero nandun yun. Colossians 1:16. Everything was created by Him. Everything in heaven and on earth. Everything seen and unseen. Including all forces and powers and all rulers and all authorities. Kung yung buwan na paggabi, nakikita mo, sa araw hindi mo nakikita, pero kung minsan nakikita mo, maniniwala kang nandun kahit sa mga oras na hindi mo nakikita. Pero paano ngayon yung mga iba pang binabanggit ng Colossians 1:16? All other creation, including forces and powers. May mga forces and powers that are present but are unseen. Rulers in the air, authorities, a hierarchy of angels and demons, good and bad spirits, around, near us, but we don't see them. But they are there. Like the moon that you don't see now, but is there. So to be unseen means to be beyond the scope of vision or simply really invisible. Look at what can be seen through x-rays. Dalawa kayong nakatingin sa isang tao, yung technician nakatingin through the lenses, yung ikaw naman nakatingin ka lang through a window peeping at the patient, magkaiba kayo nakikita. Nakikita nga niya yung buto ng pasyente, ikaw hindi. Ano pa kaya ang nakikita ng Diyos? Pag nagpa-Doppler test ka ng ugat mo dito sa leeg, sabi ng dugo mo, shh, shh, ganun pala, tumutunog. Pati ang tunog ng dugo mo, yung lakas at hina nun, tono ng dinig ng Diyos, kaya alam niya ang kalagayan mo every moment. Ano pang alam niya? Through the ultrasound, we can see what's inside the womb of a woman who is pregnant, but with or without it, what does God see? When you look at the microscope, the telescope, and these are just all human devices. What more if God enables you to see? Through another set of eyes. Ang dami nating hindi alam. Ang yabang-yabang ng tao. Yung mga nakapag-aral ng konti, yung mga may natutunang konti, ang yabang-yabang na, ayaw nang maniwala sa Diyos, ayaw nang sumunod sa salita ng Diyos. What we know is very little. What we do not know is immense. What we see is so minuscule compared to what we do not and cannot see. So look at what could be seen by closing your eyes and opening up to the spiritual world. Most heavenly treasures and reserved blessings are unseen. Pero bawat tao may nakalaan ng Diyos para sa kanya. Hindi ka nilikha ng Diyos para pag ipinanganak ka, ay maghirap ka, mamatay ka sa hirap. Pinaglaanan niya lahat. Tulad ng isang mabuting magulang na nagpaplano ng pamilya, inilalaan niya, lalo naman ng Diyos. Hindi mo lang kita kung anong nakalaan sa'yo. 1 Corinthians 2:9, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Ang dami lang nakita ng mata natin na kayamanan, atin man o hindi. Ang dami nating narinig na nakarangyaan, atin man o hindi. At marami na rin tayong na-imagine na mga sarap, layaw at provisions. Nakamit mo man o hindi. Pero sabi ng 1 Corinthians 2:9, small time lahat ang nakita, narinig at naunawa. Na-imagine nyo na wala yan compared sa tunay na inilaan ng Diyos para sa inyo. Many blessings are unimaginable because they are not physical. We can imagine only what is physical, but most of created things are unseen. Many blessings are beyond the senses. Ilan na lang ang senses natin? Mata, tenga, panlasa, pangramdam ng ating balat. Ang konti. People limit themselves when they think only of what they can see now. And usually our vision is so limited. Kumisan nga, zero vision pa. Zero visibility pag maulap.
Pag walang ulap, 200 meters, 500 meters, 1 kilometer away. Pero ang liit pa rin nun compared sa kalawakan na walang hanggan. Napakaliit ng kayang abutin ng mata. Bakit mo lilimitahan ang pananalig mo sa Diyos sa kaya mo lang makita? Ang dami-dami pa niyang nilikha na lampas-lampas doon. Kaya sabi sa Matthew 6:19-20, do not store up for yourselves treasures on earth, but store up for yourselves treasures in heaven. If we're going to read it another way, huwag lang puro sa mundong iniisip nyo. Hindi lahat ang panahon ninyo ay sa mundo lang. Huwag lang lahat ng bagay na physical at makamundo at makalupa ang iniisip nyo. Hindi lang yan ang ibig sabihin ng inyong buhay. Marami pang dimensions ang buhay. Nagka-camping lang kayo sa mundo. Sandaling-sandali lang kayo dyan. What is a lifetime of 100 years? Compared to 100 trillion zillion years. Compared to forever. Ang iksi-iksi niyan. Huwag kayong sobrang ma-attached. Huwag niyong sasaktan ang inyong kinabukasan, ang inyong eternity, dahil sa ilang saglit ng buhay dito sa mundo. Huwag niyong ibenta, isang lang inyong kaluluwa, para lang sa mga panandaliang saya. Huwag niyong hayaan na masira ang relasyon sa Diyos, dahil lang sa mga panandaliang mga paglilibang. So what do? We've got to see the unseen. How do you see and touch the unseen? First of all, have faith. Madaling sabihin. Hindi ganun kadaling mangyari. Faith transfers things from the spiritual to the physical world. Dahil maraming bagay na nandun sa spiritual world na unseen, it is only through faith that you could get it from there to bring it to here. Like healing. Healing is abundant in the eternal spiritual world. But how do you take healing from there and bring it to your sick bed? Like joy. How do you take joy from the endless bank account of God? How do you withdraw from there so that the money transfers to your account here? Kuminsan madali, o order ka lang tatawag ka sa telepono, darating na yung nakita mo sa TV, de-deliver sa bahay mo, yung papatanggal ng mga taba, darating yan. Diba? May nakita ka sa internet, meron kang shopping cart, click ka lang ng click, swipe mo yung credit card mo, darating sa'yo yan. Binibili mo lang kasi from the physical world, palipat lang ng address to another physical world address. But how do you get from the other world? How do you get joy na hindi nabibili sa supermarket? How do you get happiness? How do you get serenity and peace? You have to get it through faith. To buy, to procure, to get, to withdraw from eternity, there is only one currency: faith. Kaya ang walang pananalig ay dahop kahit maraming pera. At ang maraming pananalig ay marangya, mariwasa, kahit walang physical money. Physical money buys only physical things. But spiritual money, faith, can move mountains. Faith heals. Faith lifts up. Faith fills all the void and the emptiness of this material world. Faith, in fact, brings you to another dimension of consciousness. Kung meron ka dapat na pera sa bulsa, mas lalong dapat may faith ka sa iyong puso. Kung iniingatan mo ang iyong pera at pinapalago mo, dapat lalong gawin mo yun sa faith. Kung nagsisikap ka na dumami ang pera para maraming mabili sa physical world, na ang liit-liit naman ng planetang ito, mabili mo mang lahat, maliit pa rin, lalong dapat ka magsikap na palakasin yung exchange rate ng faith mo. Kasi kanya-kanyang exchange rate din yan. Kung ang konti-konti ng faith mo, ang baba ng exchange rate, ang konti ng nabibili. Pero pwede mong pataasin yung value ng iyong faith. Faith is the medium, the bridge between the two spheres of reality. May isang tulay para makarating sa spiritual world. Para paratingin mo ang iyong mga hinaing, hiling at dasal.
at yun din ang tulay para makarating sa iyo lahat ng iyong hinihingi. That bridge is your faith. Faith bypasses the brain and its limits. You must bypass the brain. Because if you will operate only on logic, only on thought, only on reason, ang konti ng pwede mong makamit mula sa nilikha ng Diyos. Faith makes the unseen visible and real. Hebrews 11:27, because of his faith, Moses left Egypt. Moses had seen the invisible God and wasn't afraid of the king's anger. You see, Moses left Egypt. It was the result of his seeing God. What do you live when you see God? Anong ibig sabihin kay Moses na iwan ng Ehipto? Doon siya lumaki. Prinsipe pa nga siya doon. Yun lang ang mundong kilala niya. Para pangunahan ang mapapakatigas sa mga ulo na halos 2 milyong katao, na wala namang baon, walang makain sa daan, patungo sa promised land. Ang iniwan niya, leading a very organized Egyptian civilization. Tapos itong mga ragtag tribes of Israel, he had to bring across the desert, full of complaints, full of ignorance, full of hard-headedness. Anong mapapala niya? Ang nagpagawa lang noon dahil nakita niya ang Diyos. Tayong mga nakakakita sa Diyos, may mga nagagawang hindi mo gagawin kung ang susundin mo lang utak mo. Mga nagagawang dakilang mga gawain, mga dakilang kahit kuminsan na ipagpapakasakit. Great accomplishments because seeing God enables you to be like God in some way. Faith makes one see God, not reason. Although reason is also a way of knowing an aspect of God, I believe that science will be God's probably last prophet to reveal himself to people. But science is very limited because it's physical. Faith empowers. Faith emboldens. You know that faith solidifies liquid? Bakit nakapaglakad si Pedro sa tubig? Naging solid ang lahat ng tutungtungan niya. Because of his faith. At nung nanghina ang pananalig, naging liquid uli, lumubog na naman siya. Faith solidifies liquid and gas. That's why even unseen elements could be seen by those who believe. Faith turns into work, like in Moses. Faith turns into action. Kaya kung puro na lang tayo daldal, wala naman tayong ginagawa, hindi faith yun. Akala mo lang. Kaya dapat sinusuri ang sarili. The highest activity of man, develop and strengthen your faith. Because it is your bridge to the divine. It is also the channel through which the divine could bless you. As you have faith, so you could be blessed. Work this out yourself. Nobody can develop your faith for you. There is no manual that will tell you how. Kanya-kanyang kapa, kanya-kanyang sikap. Pero ang mahalaga, binigyan tayong lahat ng Espiritu ng Diyos ng panimula, puhunan. Tinuturuan tayo at inaakay sa mga unang hakbang para natin ma-develop ang ating pananalig. Philippians 2:12, continue to work out your salvation with fear and trembling. Hindi sapat na born again ka na once. Continue to work out your salvation. Continue to practice, to exercise till it develops. Have indwelling of the Holy Spirit. That initial presence of the Holy Spirit when you accept Jesus as your Lord and Savior. But have infilling. A presence that is above the minimum. A presence that keeps growing to the point that you can see more and do more and understand more and have anointing. That special empowerment of God for you not only to see but also to be seen. For you not only to hear but also to speak and be heard. For you not only to receive blessing but also to become a channel of blessings. So develop the Spirit like and better than you develop your body.
May mga nag-gym 3 times a week. Meron 5 times a week pa. Meron pa mga pilates, meron pang mga belly dancing, meron pa mga running, may mga walking, kung ano-ano, sari-sari. How much time do you devote in developing your faith? Your spirit. That seed of God that is in you that must grow to fill you, to fill your every cell and every membrane and every bodily organ to the point that it explodes through your skin and your neighbor feels the Spirit in you. Meron na kayang gym for the Spirit? Meron. Church dapat. But how much do we give to church? And church going, and church attendance, and church activity, and involvement? The fellowship that is headed by Jesus Himself. Dapat ang laki-laki ng ating involvement. Kasi yung spirito natin na nakataya. Pero bakit sobrang pag-aalaga ng katawan? Ilang oras ang ginagamit mo para ipareband ang kulot mong buhok at ma-relax? 3? Kung kukulayan pa, kung lalagyan pa ng highlight. Ilang oras ang nauubos sa pagpamanicure, pedicure, sa pagpapafacial, sa pag-gym, sa running, sa jogging. Hindi naman masama yun, ha? Pero, gaano naman, natutumbasan ba ng oras sa church? Sa pagbabasa ng Biblia, sa pagmumuni-muni, sa pag-aaral, sa paglilingkod? These are the ways that you develop your spirit. The spirit is so undernourished. It is so attention lacking. Tapos magtataka tayo, why are our prayers unanswered? Bakit madali tayong matakot? Bakit madali tayong nervyusin? Bakit madali tayong magalit? Madaling magselos? Madaling matukso? Nagtaka ka pa. Wala namang boosters, walang vitamins, walang development, kulang. Samantalang yung spirito mo naman ang bibit-bitin mo pagharap mo sa Diyos. Yung spirito mo ang dadalhin mo sa kabilang buhay. Yung katawan mo, iiwan mo na lang dito. 90, 70 years mo lang gagamitin yan. Tapos wala na, pero lahat ng oras napunta na doon. Dapat bigyan ng pansin. Be transported into eternity through the Spirit. And if you would take care of your car so it could transport you from point A to point B, how much more your spirit, which will transport you from earth to heaven. From that which is limited to that which is eternal and limitless. How much do we take care of it? We don't, because it is unseen, and therefore we ignore it. But what is unseen is also very present. Ask God to increase your faith. Luke 17:5, the apostle said to the Lord, increase our faith. Meron silang hindi mapalayas sa masamang espiritu. Sabi nila, ba't po hindi namin mapalayas? Ginamit na namin lahat ang tricks of the trade. Hindi pa rin namin mapalayas. Sabi ni Lord, ito nadadaan sa faith. At sabi nila, Lord, increase our faith. Sila pa yung kasama araw-araw, tayo pa. Nahihingi pala. Hingin. Gaano naman kaya karaming beses na naghihingi tayo sa Diyos na increase our faith. Ano hinihingi natin? Pambayad sa kuryente, pambili ng cellphone, pang-load, pambayad sa ganito, pang ganon, kotse, bahay, papa. Ano namang hinihingi natin? Di naman masamang hingin. Pero humihingi ba tayo, Lord, increase my faith? Open my eyes, help me to see. Maintindihan ko hindi ko naintindihan. Maabot ko hindi ko maabot. Ask in faith, and such blessings become tangible. Matthew 7:7, ask and you will receive. Search and you will find. Knock and the door will be opened for you. Ganun katiyak. Kung tiyak ang pananalig. When faith asks for it, spirit becomes flesh. Spirit becomes matter. That which is in eternity transfers to the earth, to your world. That which is unseen becomes visible. The impossible becomes possible. The Son of God becomes a child in the womb of a woman. Truth is given, and truth sets free. The more spirit we have,
the freer we are from our bodies and from the boundaries that earthly existence gives us. James 4, 2-3, you do not have because you do not ask God. And when you ask, you do not receive because you ask with the wrong motives. Wala kayo kasi hindi kayo humihingi. Ngayon, hingi kayo ng hingi, wala pa rin kayo natatanggap, mali naman kasi ang motibo nyo. So bad faith, even bad faith will not get anything from God. How else do you see and touch the unseen? Get help from seers. May mga specialista rin naman talaga eh. Prophets, visionaries, persons with sensitive spirits. People of great faith see great things. Ano lang kasi ang feeding ngayon ng modern day believers? Preaching, words, ideas, doctrines. Not bad, they're very good. But this is not all. Sabi sa Bible, God called some to be prophets, some apostles, some pastors, some workers, some soul winners. In other words, ang dami-daming taong dapat nating isali sa nagpapakain sa ating espiritu. Do we listen? Do we get ministrations from people who are gifted with prayer? Do we get ministrations from people who are very sensitive to the Spirit? It's good kung nagpunta lahat sa pastor nyo yun. Paano kung hindi? Kailangan maghanap buhay ka. Kailangan gumawa ka ng paraan. Kaya napaka-limiting yung sinosolo ka ng isang relihiyon, ng isang religious leader, huwag ka makinig sa iba, sa akin ka lang makinig. Nasa kanya na ba lahat ang gifts para makumpleto ang ministration sa tao? Gifted and chosen persons see what all others do not. And if you cannot see those things, you better see them through people who see them. If you cannot understand the words of God on your own, then attend a Bible study where some people who understand it better can minister to you. Exodus 33:11, the Lord would speak to Moses face to face as a man speaks with his friend. Iba ang dealing ng Lord kay Moses. Sabi niya, alam niyo, sa ibang propeta, nagpaparamdam lang ako. Sa panaginip, sa vision, o boses ko lang nadidinig. Walang visual aid. Si Moses, harapan kong kinakausap. So may iba't iba ring dealing ang Diyos sa kanyang mga propeta, sa kanyang mga kasangkapan. So, maging sensitive kayo kung sino talaga ginagamit ng Diyos, kung sinong pinagpapahayagan niya, kung sinong dadaanan ng mga pagpapala niya, at magsiksi kayo sa mga ganon. Kasi talagang merong mga instruments. And if you are not that sensitive, you have to help yourself by surrounding yourself with people who are. Then remember and be aware of the invisible, the unrecognizable. So welcome real angels and so-called angels, people who are used by God to do angelic missions. Welcome not only angelic guests, but also angelic ideas and teachings and counsel. Welcome angelic correction and rebuke, opportunities and possibilities, and even assignments, like Moses did. Be willing to move up. It's important. Leave elementary teachings behind. Kung mahigit ka ng 2-3 taong Kristiyano, ang issue mo pa rin, ano bang tamang baptism, gaano ba kahaba dapat ang damit, anong pwede kong kainin at hindi kainin, anong pwedeng tugtugin at hindi pwedeng tugtugin, anong pwedeng kainin sa Lord's Supper at hindi ko kakainin, magkamatayan man, gaano kahaba dapat ang buhok, anong uri ng musika ang gagamitin, anong kulay dapat ng uniform. That's too basic. That is child stuff. Hebrews 6, 1-3. We must try to become mature and start thinking about more than just the basic things we were taught about Christ. We shouldn't need to keep talking about baptisms or about laying on of hands or about people being raised from death or the future judgment. Let's grow up if God is willing. Nakita niyo sa Bible mismo sabi, tama na ang daldalang walang katapusan tungkol sa mga doktrina.
It is so divisive. It stops you from growing. It prevents you from joining a prayer meeting or joining the Lord's Supper. It prevents you from joining the singing dahil ang dami-dami mong arte sa buhay. Sabi, bagay lang yan sa simula. These are child stuff. But we must stop thinking about these things and grow up, the Lord willing. Tama na yung mga tama ba baptism? Paano ba yung laying on of hands? Paano yun gagawin? Ano ba ang judgment? Sino i-judge? Sabi, leave these elementary teachings behind. You are still drinking milk when you should already be eating solid food. Gumraduate na ba tayo sa mga ganyan? O patuloy at patuloy tayong ibinabalik ng mga teachers and preachers sa elementary things? Hindi na nag-move on, yun na lang nang yun. Maraming dapat lakbayin ng Espiritu. Hindi siya dapat sobrang magtagal sa isang istasyon. Dahil hindi magaganap ang kanyang development. Most of and the best in creation is unseen. Have faith, believe, and see. Hindi to see is to believe. When you believe, you see. Faith procures the invisible. Faith brings heaven down to you. Or faith brings you up to heaven, even though your body is still on earth. Faith is all that you must have. Lack of faith, insufficient faith, cannot extract blessings from heaven. It cannot transport you to heaven. James 1, 6-8. But when you ask for something, which means you do not and cannot see, but you must have faith, as if you see it, and not doubt. Anyone who doubts is like an ocean wave tossed around in a storm. If you are that kind of person, you can't make up your mind, and you surely can't be trusted. So, don't expect the Lord to give you anything at all. Pag humihingi ka, sabi ko nun, huwag ka magduda. Huwag ka mag-alinlangan. Dapat meron kang pananalig na parang nakikita mo na talaga yung hinihingi mo pa lang. Huwag ka mag-alinlangan. Huwag ka magdalawang loob. Yung nagdadalawang loob ay para lang daw maliit na bagay na sinisiklot-siklot ng mga alon, walang mararating. Kahit nagkandahilo-hilo ka na kasisiklot sa'yo ng alon, wala ka pa rin pinupuntahan dahil paikot-ikot ka lang doon. Ganun. Kung ganyan ka, nagdadalawang loob, walang pananalig, hindi ka pwede pagtiwalaan. So, huwag kang umasa na may matatanggap ka. Faith is everything. Faith procures the invisible. It removes blinders and covers. So, brother and sister, develop a supernatural vision and hearing. Move up. Bypass the brain. Use it only for practical things. But in things pertaining to your faith and relationship with God, bypass it. It's very limited. See, hear, and know God more and more. Beyond religious practice, tradition, and doctrine. Move up, move away from elementary teachings, and move to the universal, to the all-embracing spiritual realities beyond the senses. Move to the realm of the Spirit. How do you do that? You have to find your way. Kaunti lang ang pwedeng ibigay sa ating assistance kahit ng mga propeta, kanya-kanyang sikap. Pagsikapan na palaguin, palalimin, pataasin ang pananalig. Because faith transfers to the material world that which is spiritual. And when you have developed your faith, then you are now a bridge, a medium, an instrument of God, so God could reach more people who do not reach Him or cannot reach Him because of their limits, but through your ministration, they can see the unseen also. And God can bless those that don't deserve to be blessed because you intercede for them. It's a ministry. Tungkulin mong palaguin ang iyong pananalig para magamit ka ng Diyos para sa iba at para makalapit din ang iba sa Diyos sa pamamagitan mo. You intercede. You stand in the gap
the big gap between heaven and earth. You fill that gap with your faith. And humanity gets to hold the hands of God through you, who holds the hand of God on one hand and the hand of man on the other, like Jesus, who is God and man. Therefore, it could be a channel. Faith gives us a preview, a pre-feel, a pre-experience of eternity. Pag may pananalig ka, marami ng patikim ng langit na nararamdaman mo. Lalo ka tuloy ginaganahang manalig at lalong lumalakas ang iyong pananalig. Work out, exercise, develop your faith. Move on to the spiritual, to the boundless, formless, and abstract levels of the Spirit. Move beyond ideas and doctrines and teachings. Experience God in the spiritual realm. It is our duty to ourselves, and it is God's pleasure to meet with us, to rendezvous with us, to fellowship with us, not here, but in another world, in another plane that is not seen by eyes and not heard by ears, the spiritual world, the world of God. Yun ang dapat nating sikapin at abutin. At kaya yun maabot, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Ama namin, turuan niyo po kami, Lord, to move on. Lampasan ang mga basic things. Lampasan yung mga nakakaabala sa paglago ng aming pananalig, mga usaping walang nararating, kundi mga pagtatalo at mga debate. Mga kaartihan namin na hindi kami makagawa ng mga bagay dahil nakagapos sa mga kamay namin dahil kung ano-ano mga doktrina. Turuan niyo kami, Lord, to transcend this phase 1, the baby and infant phase of our spirituality, and teach us to move to that which is more abstract, more universal, more lasting. Pagkalooban niyo kami ng kakayahang maunawa ang mga mahihiwagang bagay na aming pinag-usapan. Kumapit sa aming puso at isipan ang mga ideyang ito, lumago, mag-ugat, magbunga, at ang maging ending nito, Lord, for us to know you more, see you more, experience you more, and for us to be channels of your blessing to people who need to improve their spirituality. Teach us. Touch us miraculously now, so that we may have your Spirit indwelling, infilling, and anointing. We like to know you more. Magbulay-bulay tayo sumandali and sincerely seek God. Ask God to reveal Himself more and more to you, not through words, not through doctrines, but through the Spirit.